Magandang araw po muli mga kabarangay. Dinamihan lang natin yung ilaw kasi madilim. At kung medyo mamula-mula yung mata natin kasi po inaantok na po tayo. 10 oras na po ng gabi. At sa tuwing gagawa po ako minsan ng mga content, lalo-lalo na pag hindi ko sinabi yung eksaktong oras o araw o petsa, ibig po sabihin noon gabi po nang ito'y gawin ko para kinabukasan pag may time i-upload ko na lang. Minsan kasi nakakagawa tayo ng 5 content sa isang gabi. So muli po, siyempre bago ng lahat, maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta at yung mga sumusubaybay. At sa mga nagtatanong, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At siyempre po, pinapauna ko na rin na sana po sa lahat ng nagko-comment, maayos man ang komento o hindi, tapusin po ang video. Kasi po napakarami po ng mga nagko-comment, lalong-lalo na po yung hindi magandang komento na halatado po na pamagat pa lang or hindi po tinatapos talaga na panoorin ng video. Alam po ba ninyo na kung minsan kami po na mga content creator o vlogger ay may twist. Kung ano yung nabasa mong title, baka sa bandang dulo kung tatapusin mo, ay meron palang hindi mo inaasahan. Yung wala sa isip mo na yung pala. Hindi kagaya ng iniisip mo na pagkabasa mo pa lang doon sa title ay iyon na. Pakiusap lang po. Ito po yung content natin na patungkol po doon sa sinabi natin na barangay captain na nakaupo na may pera at napakaganda ng performance. Ang sabi ko po sa video yon, kung ikaw po ay lalaban na kapitan at ganyan ang klase ng kapitan na hahabulin mo, ang ipinapayo ko yung wag mo na siyang kakalabanin. Huwag ka nang lalaban, wala kang panalo. May pera na nga eh. Tapos maganda pa yung performance. Ano ang ilalaban mo? At may mga nagkomento naman po na paano naman daw yung mga barangay captain na napakaganda, napakagaling, pero wala silang pera. Ano daw po ang masasabi ko? Excuse me po. Well, ang masasabi ko sa iyo, kung sino mo po yung nag-comment noon, mas nakakatiyak at tiyak na ang kapitan na yan na gumawa ng mabuti, maganda ang performance, pero talagang wala pa ring pera. Yan ay walang katalo-talo. Tiyak na panalo yan. Isipin mo, ilang taon ang termino ng panunungkulan niya tapos wala siyang pera. Ibig sabihin, hindi siya nagnakaw at talagang napakaganda ng performance niya. Sino pa ang tatalo dyan? Kahit sino po ang makalaban ng ganyang klase ng kapitan, kahit marami pera pa ang haharap sa kanya. Nasa mga butante po yan. Kung naramdaman nila yung talagang performance ni kapitan, kahit ubusin pa ng kanyang kalaban, ng kanyang kayamanan, hindi niya tatalunin ang ganyang klaseng kapitan. Mga kabarangay, meron pa rin po na mga nagsasabi bakit daw hindi ko po kino-content or hindi ko po ginagawa ng content kung paano po tutulungan o dadalhin ng isang relihiyon na napakalaki. Sa totoo lang, kapag dinala ka po ng relihiyong yan, tiyak na panalo ka. Madalang lamang po na matatalo ka. Lalo-lalo na po, kagaya po dito sa amin, talagang factor po yan. Pag dinala ka po, mahirap ka nang matalo. Kaya lang po, sasagutin ko yung tanong, bakit hindi ako gumagawa ng content kung paano ka tutulungan ng mga yan. Mga kabarangay, ni Katiting ay wala po akong karapatan na magsalita kung anong gagawin po ninyo. Dahil yan po ay sagradong karapatan po nila na kaanib lamang. Sila lamang po ang nakakaalam lang yan. At sila lamang po ang may anong ibig sabihin, parang hindi ko ma-express. No po, wala po na pwedeng magsalita kagaya natin na wala po o hindi po nila kaanib. Dahil napakasagrado po yan at yan po ay base sa kanilang paniniwala at pananampalataya
May tawag po kasi sa kanila yan yung parang hindi ko na lang po matandaan kung ano ang tawag diyan. So wala po tayong kaalam-alam diyan at wala tayong karapatan na pakialaman yan. Ito pa po, nais kong samantalahin din ang pagkakataong ito na i-congratulate at pasalamatan lahat po ng mga barangay officials na nagtatapos na po ang kanilang termino dito po sa November 2 na ito, mga kabarangay. Ibig ko sabihin siguro hanggang December 30 pa ba ang pag-upo nila. Basta sa lahat po ng mga nag-perform ng maayos, ng maganda at nagtatapos na ang kanilang termino, saludo po kami sa inyo. Sigurado naman po na may pupuntahan pa ang mga yan. Halimbawa, yung 3-termer po na kapitan na magtatapos na ang kanyang termino, ay maaaring hahabol po yan ng kagawad. Pwede kung gugustuhin po niya. Pero pwede rin po siyang humabol na city councilor. Yes po. Maalala ko lang, meron po kasi tayong kaibigan na nakasama sa politika na matagal na. 3-termer barangay captain na po yata siya ngayon, kung hindi tayo nagkakamali. At siya po ang nakaupo na ABC President. Yes po, napakagaling po na kapitan. Napakabait at napakasibag. Siguro po, mas masaya ako na makita siya sa 2028 as City Councilor. Sir, congratulations po. Saludo po ako sa inyo. Alam niyo po kung sino kayo. Salamat po. Ito pa po, no? Karagdagan pa rin. Muli po, yun pong ginagawa natin na yung pagbibriefing o seminar sa mga watchers na inaabangan at hinihintay ninyo, naisip ko po na kunan na lang o i-video kung paano ko po actual na sineseminar yung mga watchers at marshals po na hawak natin. Marami pong mga barangay, may mga barangay po na kahit hindi sa ating barangay ay iniimbita po tayo na mag-talk or i-seminar yung kanilang mga watchers. So po, mas maigi po at mas maganda siguro kung i-video ko na lamang yon, pero hindi ko na po ito i-upload siguro dahil nakakapag-PM naman po kayo sa akin, yung mga nagtitiwala, para i-send ko na lang sa inyo yung buong video po kung paano ko sila seminar. At para maiwasan ko na rin po yung mga masasakit po na salita na mga nanggagaling po sa mga magagaling sa politika, lalong-lalo na po sa mga nagmamagaling. So, muli po, Real Talks based on facts.